what is up guys and welcome back again to another channel. Inside, it's me again, Kimpoy Mendoza. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo na kalimutan na mag-subscribe, i-click ang aking notification bell para lagi ka updated kapag ako ay may bagong video. So for today's video, actually gusto ko dapat i-title dito, 2 of the successful YouTuber na natulungan ni Japper Sniper. Pero I decided na ilagay pa rin natin yung title na magkano nga ba estimated YouTube sahod para at least may idea pa rin yung mga tao. So masasabi mo na successful yung isang tao depende sa dami ng subscribers, sa dami ng views, at depende din sa estimated computation ng Social Blade. Gaano ba kalaki yung naging bahagi talaga ni Japper Sniper sa dalawang to? So, alam natin guys na when it comes to pagiging influencer, masasabi ko na good influencer talaga here in YouTube si Japper Sniper dahil sa ginagawa niya pagtulong sa mga small YouTubers, sa mga tao na nangangailangan na gusto pasukin ng pag-YouTube, dun masasabi mo na talaga na influencer siya. Sa dami ng tao na napapanood ko guys na naging YouTuber sa tulong ni Japper Sniper, talagang grabe na yung paghanga natin dyan. So for today's video, ipapakita natin kung gaano nga ba ka-effective yung pagiging influencer ni Japper Sniper. Ano ba? Para masabi natin yun, syempre, ano ba yung naging resulta nito? Paano ba nasabi natin na good influencer siya at nakatulong siya, di ba? Yun yung pwede natin sabihin. Kapag good influencer ka, ibig sabihin nakatulong ka dun sa taong tinulungan mo na pasukin ng pag-YouTube. At titingnan natin kung gaano nga ba ka-successful na ngayon ang dalawang YouTuber na to. So, gagawa natin sila ng channel insight ng sabay, guys. So, unahin natin si Wasalak, guys. So, let's go, guys. Punta natin si Wasalak. So, let's go. So, nandito na tayo kay Maddie Katigbak na profile guys sa Social Blade. Basta kung gusto niyo lang puntahan tong Social Blade, type niyo lang yung www.socialblade.com para at least makita niyo dito yung mga paborito niyo vlogger. Basta dito guys, lahat ng data dito ipinapakita na analytics dito is, lalo yung computation is estimated lang po. The rest is estimated lang po. So, let's go. Punta na natin guys, Maddie Katigbak, meron na siyang total na uploads na 89 videos guys. Sobrang sipag niya guys ha, bilang baguhan pa lang sa pag-YouTube, napakasipag niya na mag-uploads na meron na siya 89 videos. So subscribers 74,400, wow. Sobrang laki na yan guys. Kasi kung isipin mo yung mga small YouTubers sa katulad ko, ilang taon ang ginugugol para at least ma-reach yung ganyan kadami. As in, kami nga guys, yung 20k, tuwan-tuwa ka na dyan, pero 2 to 3 years na yung ginugol mo dun, di ba? Video views, 3,837,855. Country, syempre Philippines. Channel type, people siguro to. User created August 25, 2020. Kung bibilangin natin, September, October, Magno-November, pa 3 months pa lang siya, di ba? So, I hope na okay na siguro yung pin niya sana. Or pwede siya mag-request para at least manual na lang, para at least kahit wala na yung pin na inaantay niya, pwede na siya makasahod sa kanyang YouTube. So, ayan. So, ang kanyang total grade is B. Social Blade rank is 135,305. So, subscriber rank is 270,412. Video views rank is 920,880. Okay, country is not indicated. Channel type hindi po naka-indicate. Puntahan natin yung subscriber for the last 30 days. So, syempre, monthly guys, nag-iiba-iba yan ng analytics kasi may cut-off ba? Kumbaga, iba yung performance mo ng month of October, November. So, iba-iba yan. So, titingnan natin dito yung last 30 days. So, parang itong lumalabas dito, ito yung last October. So, ikukumpara to sa September. So, subscribers na pumasok is 7,100. Na pumalo ng negative 64,000 na 0.9%. Ibig sabihin, higit na mas mataas yung nakuha niya ng September kumpara doon sa October niya na performance. So makita din natin dito yung kanyang subscribers na yan, yung graph, yan, makikita nyo dyan guys. So ito naman po yung video views niya for the last 30 days. So dito makikita nyo, i-highlight natin, ayan, 1.1 million. So total of 1 million guys. Pero nakalagay dito, negative 43.2. Kaya negative siya, higit na mas mataas yung nakuha niyang views sa September kumpara doon sa October. So, okay guys, ito naman yung graph niya. Makita mo dyan na grabe. Nagsisimula siya ng August, September, ayan, consistent naman na meron siyang views talaga. Hindi siya nawawala ng views. Pero makita mo dito na bumaba talaga siya ng banda October. So, ganun din dito sa may bandang sa kanyang subscribers, bumagsak din ng bandang October. Pero part of being a YouTuber yan guys, hindi naman lahat agad-agad magsasubscribe. Talagang siguro naka-apekto din kasi malaki talagang views na nakukuha nila, subscribers nila kapag yung video nila it's all about parang pangingisda, panguhuli ng isda. May bagyo, parang itong buwan na to, tag-ulan talaga. So yun, naka-apekto siguro yun.
So ito naman yung estimated monthly, ito naman yung estimated yearly guys. Puntahan muna natin yung daily para at least may idea kayo kung ano yung tumatakbo sa daily niya. So bilisan na lang natin dito guys. So ito yung daily average. So makita niyo dyan guys, yung daily average niya. Ayan. So naka-highlight na yan. Ito 237 yung pumapasok sa kanyang subscribers in a day. In a daily average po. Ito naman yung kanyang views in a daily average, 35,632. So ito naman ang estimated ni Social Blade na computation na pwede nyo sahurin in just a day. So sabi nga estimated guys ha, hindi po pare-pareho. Maaring totoo yung sa views, maaring totoo yung sa subscribers, pero dito sa amount po, estimated lang po ito, tansya po, maaring totoo, maaring demandang kalagitnaan, pwedeng ganun. $9 to 143 US dollars guys. So ito yung kanyang estimated monthly guys para at least may idea naman kayo. Ko-compute natin to into peso para at least may idea kayo kung magkano yung ang conversion nito into peso. So itong 267 na to na pinakamababa niya, i-compute natin to 267 kasi ang palitan ngayon sa Western is times natin into 48 yung dollars to peso is equal to 12,816 pinakamababa. What if maximum? 4,300. Ito is based on Social Blade guys ha, na computation niya. Hindi ko alam kung paano niya ginawa ang pagbabase dito, maaaring sa views, di ba? So times natin into 48. So nagre-range po ng 12,000 to 200,000. Sabi ko nga estimated computation, paano ba malalaman na totoo? So maaaring sa views, kung lahat ng videos niya is lahat is nagmo-move o gumagalaw po. Talagang tuloy-tuloy at daily yung pag-upload mo, there's a possibility. So actually guys, ito nakikita natin sa ads po ito. Pero may isa pang basihan dyan si YouTube. Paano ka kumita ng earnings mo dito sa iyong YouTube? Pwede din po natin sabihin na dahil sa super chat o super sticker, pwede din po isa yun maging dahilan para madagdagan yung earnings mo, hindi lang dahil sa ads. Kasi yung ibang case minsan, ba't ang laki ng sahod niya pero kukunti lang yung views niya? And live streamer siya, marami siyang super chat. Or nagpi-premiere siya, kaya maraming mga dollars na nag-a-appear. Para at least may idea kayo guys kung ano yung super chat. Ito papakita ko. Yan. So yan po itsura ng super chat. So ito naman pong, ayan. So nakikita nyo na yan. Yan. Para at least palakihin pa yan, pwede super chat, super stickers. Pwede din sa join. So kung nakikita natin si Japper may join, papakita rin ito. So pwede din yan maging dahilan para mag-earn din sa YouTube. So syempre paano? Kasi monthly yan, binabayaran ng mga members po. So puntahan naman natin si Kamuning guys. So nandito na tayo kay Kamuning guys. So ito kay Kuya Michael official guys. Pero karaniwan sa nakikita natin sa video dito is si Michelle na kung saan siya yung anak ni Kuya Michael. Which is sobrang laki din ng impact niya talaga guys sa channel na ito kasi siya yung nagpapagalaw, siya ata nag-i-edit, and then parang siya yung naging leader ng channel na to para pagalawin yung kanyang channel para at suporta din sa kanyang tatay. So ayan, so simulan natin to guys. Ito, meron na silang upload na 52 videos guys. Sobrang dami na rin guys. Kung babalikan natin, September lang sila nag-start. Ang subscribers niya is 69, nakikita niyo yan, 69,000. Sobrang laki, oh my gosh. Parang mapapa oh my gosh ka na lang. Sa video views niya is 3.3 million. Sobrang laki din. And then country, hindi po naka-indicate. Channel type, hindi naka-indicate. Tingnan nyo guys, user created September 7, 2020. Bagong-bago pa lang, di ba? So, puntahan natin tong kanyang total grade. B, Social Blade, rank is 93,633. Ang kanyang subscriber rank is nasa 288,050th. Ang kanyang video views po, rank is nasa 1,023,179. So, puntahan natin dito sa may bandang baba para at least may idea tayo. So, ito naman yung, katulad din sinabi ko to kay Kuya Madi, ito naman yung comparison ng October to September. So, itong last 30 days, ito po yung October. So, iko-compare ito to sa September niyang analytics. So, based on Social Blade, ang kanyang, the last 30 days po na pumasok sa kanyang subscribers is 10,900 na pumalo ng negative 81.2. Ibig sabihin, mas higit na mas malaki pumasok sa kanya ng September kung ikukumpara mo dito sa kanyang October or last 30 days, guys. Okay? So makita nyo naman dito yung graph niya na grabe yung suporta na ibinigay ng tao ng bandang August, September, medyo bumaba na ng kaunti. Ayan. Ayan, sabi ko nga mas malakas talaga yung kanilang video dun sa mga pangingisda. Though, kahit sabihin natin walang pangingisda,
malakas pa rin talaga guys kasi suportado talaga ng mga tao si Michelle. Kahit si si Maddie Katigbak guys, mapapansin niyo naman 'yan kapag nagla-live, maraming mga super chat, 'di ba? So, 'yan, so punta naman natin yung views niya, 1.4. Masasabi nating successful 'yan guys ha. Million ng views sa loob na o nakalipas sa 30 days. Napakahirap ma-achieve yung ganyan guys. So makita natin dito, pagdating naman sa kanyang views, consistent naman guys. Pero mababa lang naman yung percentage siya dito, negative 22.1 na bumagsak. Pero konting-konti lang naman. Pero makita natin dito yung sa kanyang graph na consistent talaga na hindi siya as in nagpa-flat. Ito kasi pa-flat na yung kanyang subscribers pero sa views tuloy-tuloy na mataas. Kasi daily din nag-upload si Michelle eh. So, dito naman tayo sa may bandang baba para at least magkaroon tayo ng idea dito sa kanyang daily average ng kanyang subscribers, views at sa kanyang estimated sahod. So, dito sa daily niya po, pumapasok dito is 364 ang estimate or yung daily average ng kanyang subscribers na pumapasok sa loob ng isang araw. Sa kanya namang views is 49,103. Sobrang successful na masasabi yan guys ha. And then $12 to 196 po estimated. Tansya ni Social Blade na pa pwede niya sahurin sa loob ng isang araw. Nakita niya. So napakalaking guys. Halos isang buwan na yan ng ibang small YouTubers. Kasi masasabi ko ng big YouTubers sila guys. Kasi nandyan na sila eh. Mataas yung views nila kapag nag-upload sila. Nakakakuha agad sila ng maraming views. So puntahan natin yung kanilang estimated monthly. Ito po. So, kuha tayo ng calculator, compute natin para at least may idea kayo kung magkano yung equivalent nito on conversion nito into peso, ng dollar to peso. 368 po, ita-times natin yan into 48, which is yun yung palitan. Equivalent ng pinakamababa nyo daw pwede sahurin is 17,664, pinakamababa. What if na-reach nyo yung maximum na 5,900? 5,900 times natin into 48, nasa 283,200. So, sabi ko nga, tansya lang guys ha, maaaring totoo, maaaring hindi. So, nakadepende pa rin talaga sa views, sa channel mo. Paano ba kumikita ng ganyan guys? Sabi ko nga sa ads to. Ang iba, maaaring mas malaki pa dahil sabi ko nga po, dahil may super chat, may super stickers. So, isa po yun sa mga dahilan para madagdagan lalo yung income mo. Kumikita ito sa ads to. Pero pagdating po dun sa binabanggit natin na super chat, super stickers, yun po yung ibinibigay na suporta during live or premiere. So, nagsisend sila ng any money yung mga supporters na kahit hindi ka members, pwede ka mag-send ng any amount doon. Ayan. Pero ang kinaibahan lang noon, may kaltas yun. Kumbaga, kung nag-send ako ng 100 pesos, hindi yung 100 pesos na yun na super chat, papasok dun sa YouTuber. Lagi may kaltas yan guys. Kasi hindi naman, kumbaga parang padalahan lang yan, Western or Palawan, na may kaltas, may charge yan lagi. So parang mapupunta kay YouTube kung hindi ako nagkakamali guys ha. Please correct me sa comment section. 20% to 30% yung pumapasok kay YouTube. Then 70% napupunta doon sa may-ari ng kanyang channel. So ibig sabihin kung yung 100 na yon, maaaring mapunta lang sa may-ari 70 pesos, 30 pesos kay YouTube. So ganun po yun. So, yan sa mga gustong pasukin ng pag-YouTube guys, gawin nating inspirasyon ito si Michelle at saka si Maddie Katigbak. Actually, si Kuya Michael Official pala. Kasi kay Kuya Michael Official na channel to. So, let's end this recording first. Ayan guys, so sa mga gustong pasukin ng pag-YouTube, kapag nakompleto nyo lang yung requirements guys ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, the rest, kailangan nyo trabahuin talaga. Pag trabahuin, maigi. Kasi pag na-monetize na kayo at tinanggap kayo bilang partner sa YouTube, syempre, kikita ang isang YouTuber sa mga ads. Yung mga ads na yun na mag-a-appear kapag hindi in-skip ng mga supporters mo, yung mga nanonood sa iyo, maaaring malaki yung pumasok sa iyong income. Ayan. So, syempre, nakadepende din sa mga viewers mo. What if lahat ng viewers mo from America? So, expect ka na dyan na medyo mataas-taas yung pumasok sa iyong income. Hindi kasi lahat ng YouTubers pare-pareho. Kahit 100,000 yan, o ikaw 100,000 yung views mo, hindi kayo magkapareho ng kita dyan guys. Kasi depende sa haba ng video, nakadepende din po sa mga viewers mo kung saan nanggagaling. So, yun po yung tinatawag nating cost per mile or CPM. Yun po yung advertisers, diba? Doon tayo kumikita. So, yung lahat ng ads natin, hindi naman para-present guys. Kapag nasa Amerika ka, iba yung ads na mag-a-appear, hindi po yung Jollibee, hindi about sa mga sa Pilipinas po na commercial. Siyempre, iba yung mag-a-appear dun lahat ng commercial dun sa US. Pero pagdating dito sa Pilipinas, ang commercial dito, commercial sa Pilipinas which is local.
So, ang kinaibahan, mas mataas yung bigay ng advertiser sa US o dun sa international kumpara dito sa Pilipinas. Yun yung kinaibahan, guys. Kaya hindi pare-pares ang kita ng isang YouTuber. Kaya hindi ibig sabihin na kapag nakita 100,000 lahat ng viewers niya nasa Pilipinas lahat. Yun. Pero hindi ko naman masasabi, guys, na lahat Pilipinas. Maaaring mix yan, guys, kasi maraming OFW. Lahat ng OFW located yan US, Europe, iba-iba. So, yun. So, talaga iba-iba yung pwedeng kitain ng isang YouTuber. So, masasabi kong successful si Michelle at saka si Maddie Katigba kung hindi din dahil kay Japper Sniper. Kumbaga, sa YouTube, guys, talagang isa siya sa mga big influencer na nagpatunay na itong mga taong ito may kakayahan na pasukin ng pag-YouTube. Hindi ka man ganon kasikat na tao, hindi ka man celebrity, pero lahat ng tao pwedeng pasukin ng pag-YouTube. Sobrang hanga talaga ako. Actually, lahat sila, guys, sila Dang, sila Kautoy, lahat yung pinapanood ko, lahat ng mga nanggaling kay Japper Sniper, lalo si Louie. Si Louie talaga isa sa mga successful kasi 100,000 subscribers na siya. Sobrang nakakabilib lang talaga and mapapasana all ka na lang talaga. Sana nga, mabigyan din tayo ng pagkakataon no na makita, ma-meet sila, matulungan din yung channel. Sino ba namang hindi gugustuhin na matulungan yung sariling channel natin? Na mag-improve din, makakuha ng maraming views, authentic subscribers. Actually, guys, hindi mo masasabing ginagamit ng mga tao nakapaligid si Japper kasi si Japper mismo yung nag-i-insist na tulungan kita. So, that's all for this video, guys, and don't forget to subscribe to my channel, subscribe to Komoning, subscribe to sa lahat ng nakapaligid kay Japper Sniper, guys. Lahat ng fans, so lahat ng mga nag-YouTube, lahat nagsisimula, supportahan natin, magsuportahan tayo. So, that's all for this video and see you again sa mga susunod na video and paalam po.